Hinga natin ng karagdagang updates ang ating kapuso si Chino Trinidad live mula sa Las Vegas. Chino? Yes, good evening sa inyo. Magandang umaga at mataas na ang araw sa amin dito, Ma'am Jess. Okay. Chino, pagka ganito bang may weigh-in, no? Madaling araw dito sa Pilipinas, hapon dyan sa Las Vegas, ano ba pinagdadaanan ng mga boksingero pagka papa-weigh-in na? Hindi sila kumain? Ganun ba yun? Hindi uminom ng tubig? Usually, kapag yung weight mo mababa doon sa tunay na timbang mo, magpipiga ka. Tama yung sinasabi nyo. Jejeta ka, hindi ka kakain. Mag-aalis ka ng tubig, magpipiga ka kasi sinusukat mo yung timbang mo. Sa laban na ito ni Timothy Bradley at saka ni Manny Pacquiao, pareho sila na way below yung 147-pound limit para sa mga welterweight. Dahil si Manny Pacquiao, although 4 na beses na siya lumalaban sa welterweight division, hindi naman siya lumalampas ng 145 pounds sa kada weigh-in. Ito si Timothy Bradley, sanay naman tumimbang ng 140 pounds dahil siya yung light welterweight king sa WBO category o sa WBO yung body na yan. So hindi natin nakikita na magpipiga pa sila. Ready sila, mas utak ang ikukondisyon nila more than anything sa weigh-in mamaya. Okay, so malamang kumain naman sila at uminom ng tubig, di ba? Hindi karaniwan yung katulad ng mga nakaraang laban na talagang alam ko, pati yung saliva nila talagang drain. Hindi ganun ngayon. Hindi, mamalayo sa ganyan. Hindi sila magpipiga sapagkat alam nila na pasok sila kapwa sa timbang, ano yan, komportable. So makikita nyo mamaya, hindi yung para mga tuyong-tuyo ng lalata ng mga boksingero, kung hindi rejuvenized o yung tinatawag natin revitalized, at isang boksingero na malakas ang katawan. Dahil yun nga, sabi ko, imbis na habulin nila yung timbang at pigayin nila yung katawan nila, ang gagawin nila dito ay sapat lang ang timbang para makapasok sila at ipasa nila yung 147-pound limit. Okay, si Pacquiao has the experience and the strength, 'di ba? Kilala siya sa talagang malakas na mga suntok. Pero itong si Bradley, sinasabi nila, he has the youth at wala pa yang talo. Hunger nga rin meron. Ito si Timothy Bradley, no, uhaw sa kanyang recognition, gustong makabawi o gustong makabigay ng pangalan para sa kanyang sarili. Sabi niya nga, para sa si Manny Pacquiao, nung unang tumuntong si Manny Pacquiao dito, uhaw na uhaw. Pero, kailan isipin nyo, merong isang mabigat na motivation si Manny Pacquiao. Bukod sa kanyang mga pagbabago sa buhay niya, bukod sa pagkakaayos ng kanyang pamilya, bukod sa nakita nyo na talagang parang pinagbagong tao itong si Manny Pacquiao, meron siyang isang gustong i-challenge sa sarili niya. Ito ay patunayan sa buong mundo na hindi pa siya nalalaos. Kasi at tingin ng marami, pamula kay Margarito, kay Shane Mosley, hanggang kay Juan Manuel Marquez, hindi na natin nakita yung tunay na Pacquiao. Na wala yung bangis, na wala yung killer instincts. Sabi na marami, laos na. At ayaw ni Manny Pacquiao na sabihin na siya isang laos na boksingero. Okay, pero Chino, yan ang babantayan ngayon dahil wala raw kayang epekto itong kanyang pagiging religious. Di ba? Kasi dapat fierce ka. Kailangan nandun yung killer instinct pag boksingero ka, lalo na pagka lalaban ka na. Hindi raw kaya, no? I'm a layman, hindi ko naintindihan masyado yung boxing psyche na yan. Pero hindi ba yun makaka-apekto dun sa kanyang mindset na kailangan killer instinct? Ito ang kagandahan sa proseso na pinagdadaanan ni Manny Pacquiao. Dahil lahat ng ginagawa niya, every step of the way, meron siyang tinatawag na manual na ginagamit ngayon, yung Biblia. Naiintindihan niya na dinala siya ng Diyos daw dito sa Las Vegas for a mission. Una-una, patunayan niya na siya pa rin ang pinakamagaling na boksingero sa buong mundo. Okay. At huwag niya kakalimutan na first and foremost, siya ay human being. Ito ang bibigay ko sa inyo na insight dito sa laban nito. Si Timothy Bradley halos lamunin niya na si Manny Pacquiao nung harapan nila. Pero alam ba ninyo na si Manny Pacquiao ang nag-insist na itong si Timothy Bradley ay makakuha ng more than $2 million sa purse. Tinanong sa kanya ni Bob Arum, ay sinabi ni Bob Arum kay Manny, we don't have that much money. Sabi ni Manny Pacquiao kay Bob Arum, that's not a problem. Take the $2 million out of my purse and give it to the young fighter Timothy Bradley para daw maitaguyod yung kanyang pamilya dahil nakita ni Manny, nag-start up pa lang at parehong pinanggalingan nila pawag sa kahirapan. So, merong sinasabi na mix ng tinatawag na pagiging warrior at pagiging human being. Pero first and foremost, tandaan nyo,
hindi makakarating si Manny Pacquiao dito kung hindi sa babagis na boksingero. At yan malamang ang makikita nating lalabas sa main event dito sa MGM Grand Arena sa darating na Sabado ng gabi sa oras namin dito sa Las Vegas. Okay. Alam mo, amazing yun na pagko-compartmentalize niya nga yung kanyang karakter as a human being and that of being a boxer na kailangan matigas ka talaga at hindi ka pwedeng lumambot. Yun ang yun ang the special in Manny Pacquiao. What makes him special is that beyond being just a boxer, being a warrior, atop the ring, first and foremost, he is a human being. Ika nga, meron siyang compassion. Meron siyang natural na magmamahal. Sabi nila, di ba, mga Pilipino, may naturalesa? Bukod sa pagiging naturalesa, si Manny Pacquiao, bukal sa kanyang puso yung pagiging isang maayos na tao. Kung narinig nyo yung ating pakanayam sa kanya, sabi nga ni Manny Pacquiao tinanong ko sa kanya, bakit sa tingin mo, binibiyaan ka ng Panginoon? Sabi ni Manny kasi daw, alam ng Diyos kung ano ang sa puso niya. At pawang kabutihan, at least dito sa nakikita natin, kay Manny Pacquiao, ang nakikita ng Panginoon sa kanya. Yun, ang weapon ng isang Manny Pacquiao. Pero yung bagis niya, si babaw ng ring, humanda sila dahil palagay ko, bagong Manny Pacquiao makikita nila sa main event dito po sa Las Vegas. Maraming salamat, Chino Trinidad. I-cheer mo na lang kami dyan sa linggo.